Welcome back. Welcome back, Dad. How y'all doing? Kumusta ang tanan? Good to see you all. Nalipay siya nga nakakita ninyong tanan. Praise the Lord. Amen! This is your first time here. Guess what? Yes. This is my first time here too. Oo, bitaw. First time niya nga diri nami. Kaya dito mi sa Pikas gud sa niagi. Because they moved Oo, balhin mi from diri. there to here. I like it. I like it here. Ganahan siya diri. I really miss the Sandlot. Nagimingaw siya sa balas. Because we refer to our simbahan as the Sandlot. Oh, kay iyang ang tawag niya diri nga simbahan kay sandlot or kabalasan. We like the sand. It's comfortable to fall down on. Yes. Okay, It's mas comfortable. nindot. If you cry in the sand, it just goes away. Di ba masayon Diba? kung nga balas ang ato ang tumbanan kay kung mataga matumba ka, dili ra sakit or kung magluhod ka mag-iyak, ang imo ang luha naragid po dito sa balas. Come on. I can still see you. Where's your daddy at? There. Here you go. Anyway, it's great to be back. Amen. We miss you all. Amen. So gimingaw siya ninyong tanan, natong tanan. We had a great time in America, So but this America's not our home. This is our home. maayo kayong ilang panahon dito sa Amerika, pero dili na ang Amerika ang ilang puloy-anan. And you are our family. O kita We na are ang ilang family. pamilya. Amen. Yeah, and we love you very much. Ug nahigugma sila pag-ayo kanatong tanan. So it's just great to see you all. Amen. No, nalipay sila pag-ayo nga nakita ta balik. After we were in America about a month, we couldn't wait to come home. No, mga isa pa sila kabulan sa Amerika, di na sila kahulat nga makauli dire. Okay, so let me tell you what not to say to your dad when he comes home. What? Don't say, "Oh, Dad, you're so tumbok." Oh. You No, don't, next, you sunod don't say daw. that to your dad. No, sunod. Sunod, dinig mo uli, balik si, mulakaw gayon si daddy, nagbalik niya, dili ta dapat maingon niya nga, Dad, nanambok ka. Before I went to America, I'm niwang. Not one of you come to me and said, "Oh, Dad, you're so niwang." Nobody say that to me. Sa wala pa daw siya nilarga sa Amerika, nga niwang siya, wala bisan usangan niingon niya, Dad, niwang ka. Di ba? No? Yeah. O, pag It's maniwang it's siya, not my fault. dili daw niya sala. Because everyone you go to visit, they're your host. And what do your hosts want to do for you? Pakanon ka. No? So sa tanan nga ilang giyatuan manggod nga gibisita, Yeah. And Pakanon yun ka. and Apostle John's asawa, siya Filipina. She's a Filipina. Then ang asawa ni Apostol John kay Pilipina man, And so she always wants to feed you. no mo nang ganahan siya nga sige magpakaon. And no matter how much you have, they want to give you more. Tinuon. Di ba? So bisan pa og kanang daghan na ka nakaon, dungagan pa gyud nila. Gusto nila nga sige pakaon pa. So the American culture is you go eat, you go out to eat. You eat and then you eat some more and then you go out and eat and then you go, "Oh, let's go have ice cream." So sa ilang kultura sa Amerika kay anad sila nga mukaon gyud sa gawas. No, moadto sila sa gawas, mukaon, then human nila kaon, adto na pud sila sa laing kananan. Human nila ang mukaon sa laing kananan, mayngon na pud sila kaon na pud ta dito. Then pag mana sila kaon, mayngon na sila ice cream na pud ta. And I fought for as long as I could. No, so dahil nakigbisog I siya. fought them for at least 5 minutes. Good. At least nakigbisog ka. Di ba? No? I did not listen to Pastor Ray's message that God will make a way out of temptation. I did not listen to that. No, so nakigbisog daw siya, nagdumili siya sa tentasyon. Wala man daw gyap, pero 5 minuto ra pud siya nagdumili. Then wala siya naminaw sa mensahe ni Pastor Ray nga magdumili sa mga tentasyon. So in a few months when I'm niwang, I want you to come up to me and tell me, "Oh, Dad, you look so good. You're so niwang." Yes. No, so sa diha nga maniwang na gani si Daddy sa musunod nga mga bulan, kay dapat ato siyang duolon din atong inon, Dad, naniwang na ka. Friday na mo, Dad.
Because it will take me months to get over the trauma and the pain and the hurt of being insulted today. Okay, sa to mga nag-ingon. Ha? Ingon si Daddy, nga pila ka bulan po daw to niyang bitbiton tong mga trauma nga inyong giingon nga nanambok siya. O mag-inner healing na po ni siya balik. I have to go to Pastor Ray for inner healing and deliverance. Na, mag-inner healing daw si Daddy. O deliverance. We will support you. So thank you for your support. Praise the Lord. Yeah. So Apostle John and Prophetess Sioni, they send their greetings to you. Amen. No, so si Apostle John ug si Prophetess Sioni kay nangumusta natong tanan. And they want you to know that they sincerely support you. Amen. Ug gusto nila nga ipaabot sa matag usa ka nato nga sincero ang ilang pagsuporta sa matag usa And ka nato. they uphold you and they uplift you and they care about you and they pray for you. Amen. Nung ginatuboy ta nila, nagasuporta sila sa atoa, nung ginadasig ta nila o nagaampo sila kanunay para sa atoa. For those of you who don't know, Apostle John and Prophetess Sioni have been sowing into Mindanao for the last 30 years. No, para sa mga wala nakaila ni Apostle John ug ni Prophetess Sioni, sulod sa milabay nga 30 o daghan pa nga mga tuig nga sila nagpugas diri sa Mindanao. And they've come here many times and they've sowed their finances and they've had many meetings all over Mindanao and the Philippines where God's moved through them on Amen. behalf of this No, nation. daghan ang mga higayon nga sila nakabisita diri sa Mindanao, naghimo og mga panagtigom, no, daghan sila mga naadtuan nga mga lugar diri sa Mindanao ug namuhat ang Ginoo sa ilang magipang-adtuan. So the point is that they have a heart for you. They have a heart for the Amen. people of the Philippines. Amen. No, ang punto ni igsoon nga sila adunay kasing-kasing para nato nga mga Pilipino ug para sa ato ang nasod nga Pilipinas. And hopefully next year they are coming. They are coming here to visit us. Amen. Ug naglaom pud sila nga Apostle John ug Prophetess Sioni nga sila pod makabisita diri sa atoa. And they want me to tell you, they don't want to travel anywhere else in Mindanao. They want to stay here Wow. to get to know you, to get to know each one of you. No? So gusto po di paabot nila ang Apostle John nga kumuanhi sila dire, wala sila lain nga gusto nga lugar nga adtuon, kita lang dire kay gusto nila nga ila-ilahon ta. Praise God. So praise God for them. Amen. We really appreciate them very much. Amen. Amen. So we were invited there to dedicate their brand new church to the Lord. So giimbitahan silang daddy dito para nga idedikar ang ilang bag-o nga building, ang ilang bag-o nga simbahan para sa Ginoo. So over 20 years ago, Sister Sioni, she had a vision of the Lord with the fire in the sky, and that led them to buy this land more than 20 years ago, and then God gave them this vision to one day they would build a church building there. Wow. No, so 20 ka tuig na ang milabay nga si Prophetess Sioni nakakita og panan-awon sa usa ka property sa usa ka yuta nga adunay katong yuta nagkalayo. Dayon gihatag to sa Ginoo sa ila, gilid sila ni Lord nga paliton to 20 ka tuig na ang milabay ug naghatag pud ang Ginoo og panan-awon sa ila nga didto tukuro ng ilang simbahan. So 20 plus years later, there's a fulfillment of the vision God gave them. Hallelujah. And they finished building their church. Thank you Lord. No 20 ka tuig kapin igsoon ang milabay human ni adto nga panan-awon natuman kato nga panan-awon ug nahuman na gyud og tukod ang ilang And simbahan. it's a very beautiful church. We will post on our Facebook page a video. No, so i-post ra sa ato ang Facebook page ang video dako siya og nindot kaayo nga simbahan. And you'll be able to see for yourself. And we praise God because the church is paid for in full. They don't Hallelujah. own no mortgage. They own no monthly payments. It's paid for in full already. Hallelujah. No dalaygon ang Ginoo tungod kay natukod to nga simbahan nga walay utang, walay loan, walay mortgage, walay kada bulan nga bayronon. And we are expecting the same here, Ixoon, that one day Amen. through the faithfulness of God, He will supply us with land. He will Amen. supply us with the Thank ability you, Lord. to build our own church Amen. with no debt. Amen. Ug mao pod ang atong paglaom igsoon nga diri pod sa atoa, ang Ginoo pod magtagbog, maghatag nato sa ato ang mga gikinahanglan nga yuta ug mga panalapi sa pagtukod sa ato ang simbahan nga dili nato kinahanglan nga mangutang. But until then, I praise God that we have use of the sandlot. Amen. Apan samtang wala pa na nahitabo, dalaygon ang Ginoo kay naatay katiguman.
I've come to really like it here next to the Sulu Sea. Yes. No, ganahan na siya diri kay duol ra ta sa Sulusi. Okay. So I want to thank you, Pastor Ray, and your wife Salamat, Pastor. for Pastora, salamat. blessing us and honoring us and coming to give your mensahe. Amen. Salamat sa Today inyong for us. pag-anhi ug sa inyong pagpanalangin namo sa mensahe Praise mong the Lord. ibitbit. Amen. I personally love you guys. I love your countenance. I love Amen. the Spirit of the Lord in you. Amen. And you're a blessing to the whole family today. Amen. Amen. No, nahigugma sila ninyo, nahigugma sila sa Espiritu sa Dios nga naa sa inyo ug nahimo kamong panalangin namong tanan karong adlaw. Amen. So thank you for honoring us to be here Amen. today. Amen. Salamat sa inyong pag-anhi. Okay, so today this is healing meeting day. Amen. No karong adlaw igsoon kay panagtigom siya alang sa kaayuhan. So I want to share with you. I want to talk to you about healing. So gusto niya nga magpaambit ka nato karon mahitungod sa kaayuhan. Okay, so I want to ask you by a show of hands. I want you to raise your hand. How many of you need a healing in your body today? Raise your hand. No, igsoon ni isa ang inyo ang kamot karon kinsa ninyo diri nga nagkinahanglan og Leave your kaayuhan. hand up. Pisikal nga kaayuhan sa inyo ang You need a lawas. healing in your body Namoy today. gibati sa inyo ang Okay, lawas. so everybody look. Sige, lantawa sa Everybody inyong look. palibot. How many people you see with their hands raised? No, lantawa kung pila ka buok ang nag-isa silang kamot. Huh? Daghan. You understand? Nasabtan nato? That many of us and this is this way, no matter what country I'm in, no matter what church I go to, when I ask how many in the body of Christ you need a healing in your body, the majority of the people in that church raise their hand. No, so bisan asa siya nga nasud, bisag asa nga simbahan siya moadto igsuon, mayorya sa naasulod sa simbahan kay moisag yun sa kamot nga kumangutana siya kinsa nagkinahanglan og pisikal nga kaayuhan moisag yun sa ilang mga kamot. Okay, so Ikson, I want to talk to you today about why it's so hard for Christians to receive healing in their bodies. So gusto niya nga hisgutan sa tuwa karon ngano nga lisod para nato nga mga Kristohanon nga modawat og kaayuhan nga pisikal sa ato ang lawas. I want to talk to you today about what we can do, how we can receive healing. Amen. No, so gusto nato nga hisgutan karong kabuntagon nga unsay ato ang pwedeng mahimo unsaon nato nga makadawat og pisikal nga kaayuhan. Because how many of you want to be healed? Pila ninyo diri nga ganahan mo makadawat og kaayuhan? You want to be healed. Amen. Okay, so listen, Ixon, when I'm talking about the healing of the Lord, I'm not just talking about healing in our physical healing because the body of Christ needs healing. Amen. No, so sa maghisgot gani siya igsoon og kaayuhan, dili lang ni nagpasabot nga pisikal nga kaayuhan, apan kaayuhan siya sa kinatibuk-an nga lawas si Kristo kay ang lawas si Kristo nagkinahanglan pod og kaayuhan. I have a hard time to stand behind the pulpit and sit still. I can't do it. No, so maglisod siya kung naay kuan pulpito di siya pwede nga magtindog lang. Okay, so we need to understand that we need physical healing, we need financial healing, we need marital Amen. healing, we need emotional healing, we need healing of our nation, we Amen. need healing in our church. Amen. No kinahanglan nga masabtan nato igsoon nga nagkinahanglan tag kaayuhan, dili lang pisikal, apil ka kaayuhan sa panalapi, kaayuhan sa kaminyoon, no kaayuhan sa atong panghunahuna, sa atong mga pagbati, sa ato ang nasod, no nagkinahanglan tag kaayuhan bisan sa ato ang simbahan. And we have to ask ourselves some hard questions. O kinahanglan nato nga pangutano ng atong kaugalingon ug mga gahi nga mga pangutana. Why do we need healing? Ngano nagkinahanglan man ta og kaayuhan? What is the reason why we need healing, why we need deliverance? No unsa man ang rason igsoon ngano nga nagkinahanglan ta og kaayuhan, nagkinahanglan ta kagawasan. Are you understanding it? Nasabtan Soon? nato igsoon? Okay, the reason we have to ask these questions is to understand how did we open the door to needing healing? O kinahanglan nga masabtan nato igsoon nga sa atong pagpangutana, kinahanglan po nato pangutana ng atong kaugalingon nga unsa man or giunsa nako nga nakaabli kog pultahan nga karon nagkinahanglan na hinuon ko og kaayuhan or unsay nag-abli og pultahan ngano nga nagmasakiton ko or ngano nagbalatian ko. So what we need to understand that we as people of God, the way that our lifestyle is many times, it opens the door to the enemy to bring sickness and disease and issues in our life that we need healing and deliverance from because we are cooperating with Satan.
So daghang mga panahon igsoon nga ngano nga nagkinahanglan tag kaayuhan tungod kay nagmasakiton ta, nagbalatian ta, tungod kay daghang naay mga panahon sa tuang kinabuhi or naay punto sa tuang kinabuhi nga nakigtinabangay ta or ni-cooperate na hinuon ta sa mga pagpamuhat sa yawa sa tuang kinabuhi. For example, So isip ka pananglitan ana. okay, if somebody smokes cigarettes their whole life, Kung ang sa katao okay, kay what will happen to them? kung ang sa katao hing sigarilyo sa tibok nilang kinabuhi, unsay mahitabo? What can happen to them? Unsay Exo? pwede nga mahitabo? Lung Okay. cancer. You get lung cancer. No, magka-cancer sa baga. Okay, do you believe that God wants to heal that person of cancer? Sa imo ang hunahuna igso, nagtuo ba ka nga gusto sa Ginoo nga kanang nagkalang cancer, kay gusto pud sa Ginoo nga ayohon na siya. You believe it's God's will to heal? Nagtuo ba ta igso nga kabubuton sa Ginoo nga moayo? Okay, so let's suppose God wants to heal that person, No, so ibutang ta lang igsoon nga ang Ginoo gusto niya nga ayohon ang tawhana. and they come to the Lord and they cry out to God, please heal me. No, dayon nakaila sila sa Ginoo, naluwas sila. Dayon miduol sila sa Ginoo, ningon sila Ginoo ayuha ko. But they don't want to give up their cigarette. Pero dili sila gusto nga buhian ang ilang pagpanigarilyo. Think about that for a minute. Una-huna gani. What do you think? What do you think, Iksaon? Diba? Joke. Lord, please heal me. No? Kasi ingon nga Ginoo ayuha ko pero sige yup-yup. No, ang tambutso. What do you think about that? No, unsa man sa imo hunahuna? Lord, ayuha ko, Lord. Now, in the same way, Iksaon, how are we asking the Lord to heal us, to deliver us, to bless us, but we don't want to give up the very cause of why we're having these problems? Diba? So sa samang pamaagi po, dili man tingali ka mang yup-yupay, pero kung unsa man ang atong gikinahanglan nga kaayuhan or kagawasan gikan nga sige tagaan po Lord, ayuhan ako Lord, di mo na akong gawason ani, pero nagpadayon gihapon ta sa pakig-cooperate sa maong buluhaton sa yawa nga nag-abli ana. Iksaon, for many of us, we don't even know the reason behind it. We're aware of it. Or tingaling natay gibati or natay mga gikinahanglan nga kaayuhan o kagawasan, pero wala ka kabalo nga anong nako ingani, wala man po ko'y gibuhat. And still yet, Iksaon, for many of us, we have knowledge that we're sinning against God as a lifestyle, but we really don't want to stop. Pero nagyud gihapon nga daghan gihapon nato igsoon sa lawas si Kristo nga kabaluta nga natay ginabuhat isip nga sala batok sa Ginoo dili gihapon nato ganahan nga buhian na sa ato ang kinabuhi. And I want you to understand, Iksaon, that because somebody gets a serious illness, it doesn't necessarily mean that they're doing anything wrong. No, so kinahanglan nga masabtan pud nato nga dili sa tanang panahon nga kung ang usa ka tawo adunay seryoso nga balatian nga aduna siya gibuhat nga sala. But it also doesn't mean they're not doing something wrong. Pero dili pud nato pwede nga ingon nga kung nagbalatian siya wala na siya gibuhat nga sala. Pwede nga naa, pwede nga wala. That opened the door to the enemy. Nga tingali nga mo'y nakaabli Okay. So, sa pultahan sa yawa. Are we all understanding? Nakasabot ang tanan? The purpose for me telling you this and talking about this, it's not to bring condemnation, it's to bring awareness. Amen. No, ang tumong igsoon ngano nga ginahisgutan nato ni kay dili para nga bation nato nga kita nilaglag. No apan Okay. para nga kita masayod ba nga mao di ay nga naing ana. Okay, for example, when I went to America, did any of my friends force me to overeat? No, so example ana sa diha nga niadto sa Amerika, ang iyabang mga amigo mipugos pagyud niya nga sige kan kanang palabi pagkaon. Nabay ni pugos. Did they force me? Gipugos ba siya? Wala. No. I can't blame it on anyone. Diba? So walay pwede basolon. I just say everyone wants to eat all the time, but I was like, okay, Diba? all right. Pero I want some ice cream. diba, ang iya lang ginapaabot sa ato nga, Diba? tanan gusto nga pakanon siya, pero walay nagpugos niya nga magdaghan og kaon. So I love Magpasulabi sa Pastor pagkaon. Ray's message because
there's no temptation common to man where God does not supply the Holy Ghost power to Hallelujah. overcome that temptation. Amen. No? So, ganahan si Daddy sa mensahe ni Pastor Ray karong kabuntagon nga ang Ginoo wala siya itugutan nga tentasyon sa atua nga dili nato kaya tungod kay naa ang gahom sa balang espiritu para nga makasugakod ta o makalatas ta ana nga tentasyon. So I overate, and what happened? No, so nagpasulabi siya og kaon ug unsay nahitabo. See, there's consequences. No, so naagyoy mga sangputanan. Diba? Tinuod? Okay, the Bible says, God will not be mocked, you will reap what you sow. No, ang Biblia klaro nga nagtugan sa ato sa tinuod igsuon nga ang Dios di gyud siya mabugal-bugalan. Kung unsa ato ang gipugas, mao gyud ang atong anihon. Okay, so when we sin against the Lord, we're opening up the door to the enemy. So sa diha igsuon nga kita magbuhat og sala batok sa Ginoo, nag-abli ra ta og pultahan para sa yawa. And without repentance, it will lead to consequences. True. Ug kung walay paghinulsol igsuon, ang sangputanan ana kay daghan nga mga maot. So if you're practicing premarital sex, So kung nagabuhat ta og pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, okay, you might get pregnant, no, ang mahitabo maburot gyud. and God will forgive you. Ug ang Ginoo man mo 'Cause He's a pasaylo loving nimo God. tungod kay ang Ginoo mahigugmaon, And this is not directed at anybody particular here, okay? I want you to no? know that. So pero wala tay ginaigo diri. I'm just using it as an example. Apan ginagamit lang nini nga example. God will forgive you, but you're still going to have a baby. No, so pasayloon man ka sa Ginoo pero siyempre naagyoy bunga na ang bata, no? Okay? So God will forgive you Ang Ginoo mo pasaylo of our sins, sa ato ang mga sala, but there's still consequences. pero naagyapoy sangputanan. Okay? Are y'all understanding? Nasabtan nato? Okay. So the heart of God is to heal His people. So ang kasing-kasing sa Ginoo igsoon mao ang pag-ayo sa iyang katawhan, He wants to heal us in every way. It's His will to heal us. no? So kabubuton ug katuyuan sa Ginoo igsoon nga ayuhon ta. But we have to understand, Nixon, what made me sick? Nope. What was the reason behind me getting sick? Pero kinahanglan nga masabtan nato ba ato ang sutaon nato bitaw nga makaamgod na dapat sa tong kaugalingon nga unsa may naablihan nga nahimo ko nga masakiton. What opened the door to demons to come into my life and torment me? Unsa may mga nag-abli, unsa may naghimo nga ang mga yawa adunay katungdanan nga makasulod. Natagaan sila katungod nga makasulod para sakiton ko. What opened the door to certain types of temptations in my life that I'm having a struggle to overcome? So unsa man ang mga pultahan nga naablihan? Nganong naablihan man kini nga pultahan nga kini nga klase nga tentasyon, magbalik-balik man gyud siya sa ako ang kinabuhi nga maglisod ko og buntog. Is this making sense to anyone? Nasabtan na to? Okay. So we want you to get set free. We want you to begin to understand what opens doors to sickness and what opens doors to torment from the enemy, for bad dreams and nightmares and torments in our home where we're hearing voices. No, so kinahanglan nga masabtan nato ba ngano nga no tingali na uban nato diri nga maglisod tag katulog or kana bitaw uromon ka sige nga maot imong mga damgo kada gabi naay abli nga pultahan ngano nga nakasulod na sila nga kada gabi ka sakiton. Okay, so we have a serious problem in the church No, here sa in the Philippines Diri sa Pilipinas natay seryoso nga problema. because we're taught and we're allowed to practice witchcraft in the church, to have idols in the church, and we try to mix idolatry and witchcraft with Christianity, which is an abomination to God. No, so kadaghanan sa mga kasimbahanan diri sa Pilipinas sigsuon kay natudloan ta or tingali wala man gani tingali gitudlo pero kanang na-adapt nato ba nadala nato sa tuang pagkakristohanon nga Kristohanon lagi ta pero mudangop gihapon tag mga mananambal, wakwak, mamamarang, magpatawal gihapon ta, motuog gihapon ta ng mga tawas-tawas, no? Ang tawas diri na dapat diri na para sa mga ungo, okay? Okay, so we have to understand the consequences of what's an abomination to God and what will happen to us Correct. when we practice witchcraft and idolatry and Yes. try to mix it with Christianity. There will be great distress Hallelujah. in your mind, in your heart, in your home. Kinahanglan nga masabtan nato igsuon nga ang atong pagdangop sa mga mananambal, pagkawakwak kanang mga tanang klase sa witchcraft, wakwakon no mga
kanang anting-anting, tanan igsoon, maghatag siya tungod kay gikasukan ni ba, gikaaligut-gutan sa Ginoo. No? Wala lang ni nakahatag og kasub-anan sa Ginoo apan gikaaligut-gutan gayud kini sa Ginoo. So may tabo sa atoa, maghatag siya og dakong kaguliyang. Okay, so the biggest problem that I see yesterday was our 11th anniversary here in the Philippines. We moved here 11 years ago So today. gahapon Or nag-celebrate yesterday. silang daddy og ika-11 nga tuig sa ilang pag-abot diri sa Pilipinas. So the biggest problem I see in the body of Christ, and in many churches I go to, is the people who go to church do not read their Bibles. They have no relationship with God. They just come to church once a week. No, so usa sa pinakadako nga problema nga iyang nakita sulod sa 11 ka tuig niya diri sa Pilipinas, nga kadaghanan sa mga Kristohanon kay walay batasan sa pagbasa sa Biblia sa ilang kagulingong panahon ug makaabli lang sila Biblia pag abot og Domingo ug walay kinabuhi nga mainampuon. And I want to present to you today, out of love for all of us, that if you do not read your Bible, you do not pursue God with all your heart, you're not going to be an overcomer, igsoon. That's just the way it is. No, so kung dili gani nato himuon nga batasan bitaw ang pagbasa sa Biblia, dili ta magtukod og kaugalingon natong suod nga pakikigala ug pakigrelasyon sa Ginoo igsoon, ang mahitabo dayon kanang madomingo ra ta makaabli or makadungog sa mensahe sa Ginoo, dili gyud ka mahimong madaugon isip ka Kristohanon. We're not going to be able to overcome sin. We're not going to be able to overcome the devil. We're not going to be able to overcome temptation unless we know who our God is. We know the Word of God, because the Word of God, the truth, will set you free. Amen. It's not just knowing the truth, it's applying the truth. Amen. No, dili ka mahimo nga madaog igsoon batok sa yawa, sa demonyo, sa tentasyon ug sa kalibutan ug sa imong kaugalingong kinaiya nga makasasala kung dili ta makaila sa atong Ginoo ug dili ta makabalo sa pulong sa Ginoo nga mao ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y maghimo natong gawasnon igsoon. So I'm just giving you a few examples to help us understand and hopefully to teach us and to motivate us to want to get set free, to really pursue wanting to get healed Amen. and delivered and made whole. No, so example lang ni igsoon niya mga ginapanghisgutan kay para nga matukmod ta ba sa ato ang maganahan ka nga maghatag nimo og kadasig ba nga maninguha ka og kaayuhan nga mahimong tibuok. Okay, so somebody please read 2 Chronicles 7:14. Sige, paleho ganik basa diha sa ikaduhang Kronikas 7:14. We got the Wala na microphone. microphone. We got the mic. Kasi mo basa. Kasi nakakita, tura. 7. Tura. Come on, pass 7. pa kayo. Let's go. Okay, Hinay. Hinay. Slow down. No, go pass. Sa Oh, Judan. thank you, sir. Ikaduhang Kronikas, Kapitulo 7, versikulo 14. Ug kon ang katawhan nga akong tinawag madamot kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, kadinghugan ko gayon sila o pasaluon sa ilang mga sala, ibalik ko kadagaya sa ilang nasod. So, Ixon, what's this say here? If who? No, kinsa daw ng kun? Who? Kinsa man na? My people. No, kung ang akong katawhan. Do we have any my people of the Lord here today? Nabay katawhan sa Dios dire. Okay. So if my people who are called by my name, Christian, No, so kining mga katawhan sa Dios nga mao kita nga mga Kristohanon. so when you call yourself a Christian, your identity is in Christ. No, so kung atong giila nga atong kaugalingon nga Kristohanon ta, atong giila nga kita iya na ni Kristo. Amen. When you call yourself a Christian, that's in His name, called by my name, Christ, Christian. No, so nganong gitawag tag Christian? No, tungod kay gitawag ta diha sa ngalan sa Ginoo. Okay, if they will do what? No, kung unsa daw atong buhaton? Humble themselves. Magpaubos sa ilang kaugalingon. Okay, how do you humble yourself, Ixon? Unsaon man nato pagpaubos sa atong kaugalingon igsoon? What's that mean to be humble? Unsa itsuraan ng magpaubos? What's that? Ha?
Acknowledge that we have sinned. That's right. Sakto. Acknowledge that we have sinned. No, atong ilhon sa atong kaugalingon nga kita nakasala. Right? Correct? That's We right. cannot do anything without Him. See? Humility is recognizing where we fall short Amen. and going to the Lord and humbling ourselves and acknowledging it and letting Him know, I'm aware of my sin. Hallelujah. Please help me. Amen. No, so ang pagpaubos sa kaugalingon mao ang pag-ila sa tong kaugalingon nga Lord, naglisod ko dire na ako'y problema ani, na ako'y sala dire ni ining dapita ug tabangi ko. Okay, humble myself and what? No? Magpaubos sa Pray. kaugalingon og mag-ampo. How many know that it takes great humility to have a prayer life? Tinuon. No? Kabalo ba ta igsoon nga nagkinahanglan gyud siya og dako nga pagpaubos sa kaugalingon para natay kinabuhi nga mainampuon.